Masayang binabaybay ni Leonard ang kahabaan ng Highway Amorsolo patungo sa simbahan kung saan gaganapin ang kanilang kasal ng kanyang longtime fiancé na si Kate Pascual. Kasama niya ang isa sa kanyang mga abay na si Justin. Nang biglang may humarang sa kanilang sinasakyan. Nabaril na ang binata bago pa man maikubli ang kanyang sarili. Sugatan ang kanyang driver. Naging kritikal hanggang sa binawian na ito ng buhay. Maswerte at si Justin nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Sa kasamaang palad, nasawi ang groom na si Leonard. Ngunit natuloy pa rin ang kasal ni Kate sa kabila ng trahedyang sinapit ng mapapangasawa. Ang best man na si Hercules ang humalili sa kasal na dapat sana sa matalik nitong kaibigan. Kung ayaw mong mapahiya sa mga bisitang narito, pakasalan mo ako. At umakto ka na parang walang nangyari. Pabulong na wika ng lalaki. Tagumpay na natapos ang seremonya ng kasal. Marami ang nakapuna sa biglang pagbabago ng groom at sa malungkot na aura ng bride. Ngunit nagkibit-balikat na lang ang mga ito. Hinimatay si Kate. Ang alam niya, nasa hospital lang si Leonard at nagpapagaling. Kaya nga siya pumayag na maging proxy si Hercules para lang wag masira ang magarbong kasal na pinaghandaan ng mahal niyang si Leonard. Hindi matatanggap ng dalaga na ganun lang pala siya kabilis, iwanan ng lalaking minahal niya ng labis. Samantala, lihim na nagbunyi si Hercules. Siya pa rin ang nagwagi sa huli. Natatawa pa niyang aniya. Patuloy pa rin nangungulila si Kate sa lalaking minahal niya. Wala siyang alam na may naging kaaway ang kasintahan. Kaya naman, hindi niya mapapatawad ang taong pumatay sa kanyang kasintahan na dapat sana ay asawa niya na ngayon. Hindi kita asawa. Mahigpit na pagtutol ni Kate nang masayang aminin ni Hercules ang buong katotohanan. Hindi siya proxy. Tunay na sila ang ikinasal ni Hercules. Hindi Leonard Espinosa, kundi Hercules Policarpio ang pangalang nakasulat sa marriage contract na pinirmahan ng dalaga. Patunay lang na sila talaga ang legal na mag-asawa. Biglang kinutuban si Kate. Sana lang hindi totoo ang naisip niya. Noon pa man, mabigat na talaga ang loob niya sa lalaki. Puno ng pagpipigil ang lalaki. Kuyom ang kamao nitong tinalikuran ng asawang hindi maawat sa pagluluksa at hindi niya alam kung kailan titila ang pagluha. Bullshit lang. Aniya pa habang papalayo ang mga hakbang sa babaeng kinababaliwan. Mas lalo pang nagliliyab ang galit at panggigigil ng lalaki nang malamang buntis lang naman ang babaeng pinakasalan. Ang babaeng pinaghirapan niyang agawin mula sa matalik na kaibigan. Ang walang hiya, nag-iwan pa talaga ng alaala. Nang galaitin niyang aniya, kailangan niyang magkunwaring tanggap ang batang pinagbubuntis ng asawa. Nagbabaka sakali siyang sa paraang ito, mahuhulog ang loob ng babae sa kanya. Ngunit hindi nangyari ang inasahan ng lalaki. Habang tumatagal, mas lalo pang tumatamlay ang babae. Talagang inubos ng babae ang pasensya niya. Buntis ka, Kate. Kailangan mo magpalakas para sa sanggol sa loob ng sinapupunan mo. Move on. Alang-alang sa batang dinadala mo. Alagaan mo ang sanggol na siyang naiwang alaala mula kay Leonard. Pagkukunwaring payo nito. Ngunit sa kaloob-looban ng lalaki, labis ang panggalaitin niya. Sa halip na sumagot ng babae, isang nakamamatay na titig lang ang ibinato niya sa demonyong lalaki. Hindi maintindihan ni Hercules kung bakit gano'n na lang kalamig ang pakikitungo ni Kate sa kanya. Talagang napakalaki ang pinagbabago ni Kate matapos ang trahedyang nangyari. Pero hindi sumagi sa isip niya na baka pinagdududahan siya ng asawa dahil sigurado naman siyang napakalinis ng ginawa niyang pagligpit sa kaibigan. Lingid sa kalaman ng lalaki, malakas ang kutob ni Kate na may kinalaman sa Hercules sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. At yun ay kailangan niyang malaman. Natauhan naman si Kate. Tama nga ang demonyo. Yes, demonyo ang tingin niya sa lalaki na nagkatawang tao dahil
kahit anong kabutihan ang ipinapakita nito sa harap niya, may bahagi pa rin sa katawan nito na masisilayan ang kasamaan. Ewan ba, basta yun ang nararamdaman niya. Kaya kahit ngayong kasal na sila, hindi pa rin sila magkasama sa iisang silid. Kung ano-ano na lang ang idinadahilan niya. Pasasalamat na lang siya at sumusunod pa rin ang lalaki, na alam niyang sobra na ang pagtitimpi nito. Kailangan ni Kate na labanan ang kalungkutan para sa maliit na sanggol sa loob niya. Alagaan at pakamamahalin niya ang sanggol na siyang naiwang alaala sa lalaking mapapangasawa sana. Nagustuhan ni Hercules ang nakitang pagbabago ng kanyang asawa kuno. Natuwa siya at naniwala ito sa mga payo niya. Mga payo na pakitang tao lamang. Nasisiyahan ito sa isiping konting panahon na lang at malimutan na rin ng babae ang namatay nitong kasintahan. Ngunit hindi nga nangyari ang inasahan nito. Ang mapansin siya ng babae, tila ba naging mas malabo na ngayon na malapit ng isilang ng babae ang kanyang sanggol. Mukhang ngayon pa lang, nahuhulaan na ni Hercules ang magiging papel niya sa buhay ng babae kapag maisilang na ang pinananabikan nitong anak. Patay ang batang isinilang ni Kate na halos ikinamatay niya rin. Papaano nangyaring patay ang anak niya? Gayong narinig pa nga niya ang iyak ng sanggol. Naguguluhang tanong niya, ni wala man lang siyang nakuhang kapanipaniwalang sagot. Papaano pa ngayon niya maipagpatuloy ang buhay kung lahat ng mga malapit sa buhay niya iniiwan siya? Hindi pa nga siya tapos sa pagluluksa sa pagkawala ni Leonard at eto na naman ngayon. Panibagong dagok na naman sa buhay niya ang muling sumalakay. Ubos na si Kate. Minsan pa naisip niyang kitilin na lang ang sariling buhay upang hindi niya na maramdaman ang sakit. Nakahiga sa sarili niyang dugo ang dalaga nang madatnan ito ni Hercules. Lupaypay at walang malay. Natatarantang binuhat niyang asawa. Umalingaw sa buong kabahayan ang boses ng lalaking sumisigaw. "Freddy! Ang kotse! Bilis!" Sigaw niya sa driver na noon ay nag-umpisa palang kumain ng hapunan. Natulala ang lahat ng makatulong habang sinusundan ng tingin ang tumatakbong amo karga ang walang malay na asawa. At naiwan ang bakas ng dugong tumutulo sa sahig. Tayo lakad ang ginagawa ni Hercules habang inip na nagaantay sa mga doktor na gumamot sa asawa. "Bakit, Kate?" Paulit-ulit niyang tanong. Hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may masamang mangyari sa pinakamamahal niyang asawa. Nag-umpisa na siyang usigi ng kanyang konsensya ngayon. Kasalanan niya. Oo, kasalanan niya kung bakit nagkaganito ang asawa ngayon. Asawa na inagaw lang naman niya mula sa matalik na kaibigan, kasosyo sa negosyo at kababata pa. Bata pa lang sila, lihim na binabalot na ng matinding inggit ang puso ni Hercules laban sa kanyang kaibigang si Leonard. Mapapantayan man niya, ngunit hindi niya kayang lampasan ang galing ng kaibigan hanggang sa umabot na sa sukdulan. Kailangang mawala na sa landas niya ang kaibigan na kinaiinggitan niya ng labis. Walang awa niyang pinapapatay ang matalik na kaibigan para lang mapapasa kanya ang babaeng lihim niyang minahal, si Kate. Ngunit hindi niya matatanggap na nag-iwan pa ito ng alaala mula sa nobya na ngayon ay asawa niya na. Kung kaya naman, nagawa niya ring ipapatay ang walang kamuwang-muwang na sanggol. Naniniwala siyang matatanggap at makalimutan rin ni Kate ang sumasalangit nawang mag-ama sa paglipas ng panahon. At sa huli, umaasa siyang matutunan rin siyang mahalin ng asawa. Ngunit hindi nga nangyari ang kanyang inaasahan. Bagkus, mas lalo pang naging mailap ang babae sa kanya. Naglaho na ang dating masiglat masayahin na Kate na kilala niya noon. Sa halip, isang matamlay at tulalang babae na ngayon ang pilit niyang iniintindi. 3 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakabawi ang asawa. Nananatili pa rin ang sakit na bumabalot sa buong puso't pagkatao ng babae. "Tama na, Kate. Matagal na silang wala. Kailangan mo nang magpatuloy sa buhay.
pagsusumamo ng lalaki. Ngunit mas lalo pang nagdilim ang aura ng babae na hindi niya alam kung saan nanggaling ang galit nito sa kanya. Lingid sa kaalaman ng lalaki na minsan narinig ni Kate na may kausap ito. Hindi lang pala demonyo, kundi mas masahol pa sa demonyo ang lalaking ito. Nanggagaling na mismo sa bibig ng lalaki kung paano nito pinapapatay ang kanyang fiancé. Tama nga ang mga hinala niya noon pa man. Traidor nga ang lalaking ito. Nanggalaitin niyang aniya. Kung sana'y naniwala lang si Leonard sa sinabi niya noon, panghihinayang niyang aniya. Ngunit huli na. Ngayon, kailangan na lang niyang gumawa ng paraan para makawala sa poder ng lalaki. Magpapanggap siyang nabaliw at doon siya tatakas. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas para balikan ang lalaking Judas. Ipinapangako niya. Sa kabilang banda, kaagad na hinanap ng mapanuri niyang mga mata ang babaeng laman ng kanyang diwa habang halos 3 taong nakaratay dahil sa pagkakoma. Napaluha sa sobrang tuwa ang mommy niya. Walang katapusang pasasalamat sa itaas sa pangalawang buhay na ibinigay sa kanyang nag-iisang anak, si Leonard. Siya ang binatang tinambangan noong patungo sa kanyang kasal 3 years ago. Where is Kate? Mahina niyang wika, halatang mahina pa ang katawan. Labis ang pagkamangha niya nang makitang nakangiti ang kaibigan at masaya siyang kinumusta. Paano nangyaring nakatayo ito sa harap niya ngayon? Aniya ng isip. Nakita pa niya kung paano ito natamaan ng bala sa balikat. Pero bakit ang sigla nito ngayon na parang wala man lang bakas sa mukha na may iniindang sugat? Mas lalo pang gumuhit ang labis na pagtataka sa kanyang muka nang mapagtantong magaling na rin pala ang sugat niya sa katawan. Nananaginip ba siya? Gusto niyang bumangon, ngunit hindi kaya ng kanyang katawan. Pero bakit si Justin? Ang siglat malakas. Untag niya. Welcome back, bro. Masayang bati ni Justin na labis ang ipinagtataka ni Leonard. Dapat sana nakarate rin ito katulad niya. Nagtaka man, ngunit pinalampas pa rin niya iyon. Si Kate ang unang hinanap niya. Kumusta si Kate, mom? Pag-ulit pa niya. Ewan ba? Baka sobrang saya lang ng kanyang mommy at hindi narinig ang kanyang tinatanong. Sigurado siyang sa mga oras na ito, sobra nang nag-alala ang kanyang bride-to-be. Buntis pa naman iyon. Baka kung ano nang mangyari sa sanggol na dinadala nito. Nag-aalala niyang wika sa isip. Dumaan ang katahimikan. Maya-maya pa'y nag-umpisa ng magkwento ang kanyang ina. Bumalatay sa kanyang mukha ang labis na pagkagulat. Dapat ba siyang maniwala sa sinasabi ng kanyang mommy na sinang-ayunan naman ng lahat ng mga taong naroon na nakapalibot sa kanya? Gusto niyang bumangon, sugurin ang Judas na kaibigan at bawiin ang kasintahang inagaw nito. Ngunit hindi niya magagawa. Sobra pa siyang nanghihina. Kailangan niya munang ibalik ang dati niyang lakas. Payo pa ng kanyang kaibigang si Justin. Si Mang Freddy ang naging mata nila sa loob ng mansyon ni Hercules. Nang dahil kay Mang Freddy, nalalaman nila ang masaklap na nangyari sa kawawang dalaga sa mga kamay ni Hercules. Parang bilanggo ang babae. Ni sa pagsilip sa labas, mahigpit na ipinagbabawal ng lalaki. Sumpong pa ni Mang Freddy. Sobrang nahahabag si Mang Freddy sa kalagayan ng kawawang dalaga sa piling ng kanyang amo. Walang kamalay-malay ang traidor na si Hercules, na trinaidor na rin pala siya ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng mga sikretong meron siya. Maliban kay Justin na siyang kasama ni Leonard noong tinambangan sila at sa mga magulang ng binata, wala nang iba pang nakakaalam na siya ay buhay. Ang nasawing driver pala ng binata ang siyang pinaglalamayan nila noon. Hanggang sa mga oras na yun, nananatili pa rin lutang ang isip ni Leonard. Halos hindi pa rin siya makapaniwalang halos 3 taon na pala siyang comatose. Mas lalo pang namangha ang binata nang makita't mahawakan ang batang tumatawag sa kanya ng daddy. Ano daw?
Daddy? Untag niya na halata ang sobrang pagkagulat sa tinura ng batang lalaki na noon nag-uumpisa palang mag-aral magsalita na bagamat sobrang daldal nito ngunit bulol naman. Naguguluhan si Leonard. Bakit tinatawag siyang daddy ng bata? Naroon sila sa isang maliit ngunit tahimik na isla kung saan walang ibang nakakaalam sa lugar na iyon maliban lang sa mag-asawang Espinosa, si Justin at ang pinagkatiwalaan nilang family doctor. Ang batang si Tadeos naman doon na rin lumaki kasama ng comatose niyang ama. Sinisikap ni Leonard na mabalik kaagad ang dating lakas at balak niyang mas palakasin pa ang kanyang sarili para sa paghaharap nila ng dating matalik niyang kaibigan na ngayon ay mortal niya ng kaaway. Sunod-sunod ang mga problemang kinakaharap ni Hercules ngayon. Humihina ang mga negosyo niya at hindi maintindihan kung bakit. Na-raid pa ang isa sa mga club na pagmamay-ari niya. Yun pa naman ang pinakamalakas sa lahat ng mga negosyo niya. Pagkarating sa bahay, isang magulo at maingay na sala ang bumungad sa pagbukas niya ng pinto. Sigaw at halakhak ni Kate ang pumuno sa buong kabahayan. Nagwala ito. Ang dating tahimik at tulala na babae ngayon ay nasiraan na ng bait. Sir, kanina pa yang nagwala. Di na maawat. Basag lahat ng mga gamit na mahahawakan niya. Sumbong ni Aling Pasing na sa tingin nito, nawala na sa katinuan ang magandang babae. Nanlilisik ang mga mata ng babaeng tuwid na tumingin sa mukha ng lalaking tulala at nanghihina. Mamamatay tao! Kriminal! Duro niya sa lalaki sabay halakhak ng ubod ng lakas. Kumbinsido at sigurado siyang nabaliw na nga ang kanyang asawa. Dagli siyang napaisip. Hindi man lang siya nakaranas ng saya sa 3 taon nilang magkasamang mag-asawa. Marahil, ito na nga ang kabayaran sa nagawa niyang kasalanan. Pag-amin pa niya sa isip. Kulang ang salitang pagsisisi. Kung sana'y hinayaan niya na lang ang babae sa piling ng matalik niyang kaibigan at tinulungan niya ang kanyang sariling makamove on, di sana'y masaya sila ngayon at walang problema. Pagsisisi niyang wika sa isip. Tagumpay ang plano. Nakalabas na rin si Kate sa mansyon ng lalaki na pakiramdam nito, isang kulungan. Bakit hindi niya masabing kulungan iyon? Kung wala siyang kalayaang lumabas, kailangan pang kasama niya ang hudas niyang asawa. Hindi naman sana siya magtitiis sa buhay na ganito, kung hindi lang siya natatakot na pati siya patayin din ng lalaki. Kailangan muna niyang makahanap ng matibay na ebidensya para madiin sa kasalanang ginawa ang peke niyang asawa. Pero ngayon, hindi niya na kailangan pang patunay dahil mismong si Mang Freddy nakahanda ng kumampi sa kanya. Hindi na siya nagtanong kung bakit ito ginawa ni Mang Freddy. Kung sa bagay, may panahon pa naman para doon. Aniya pa sa kanyang sarili. Nagpapanggap si Kate na baliw. Yun ang paraan nilang naiisip. Kasabwat sa plano si Aling Pasing na labis na ipinagpasalamat ni Kate. Samantala, inuulan ng kamalasan si Hercules. Lahat ng mga negosyo niya halos sabay-sabay na bumababa ang kita. Bukod pa sa mga kinakaharap niyang kaso dahil sa illegal niyang mga negosyo. Isang malutong na mura ang pinakawalan ng lalaking halos wala ng pahinga. Na kahit ang pag-monitor kay Kate sa hospital, nakaligtaan niya na rin gawin. Huli na para malaman niyang nakatakas na palang babae sa hospital. Mga tanga! Papaano nangyaring natakasan kayo? Bulyaw niya. Labis ang pag-alala niya sa asawa dahil wala pa naman ito sa matinong isip. Kung saan-saan niya na hinahagilap ang babae, ngunit hindi man lang niya matagpuan. Nasaan ang asawa niya? Madiin niyang tanong sa kawalan. Natapos ang napakahabang araw ni Hercules na wala man lang ni isang nalutas sa patong-patong niyang problemang kinakaharap. Na parabang pati siya mukhang masiraan na rin ang bait. Bakit dito mo ako dinala, Mang Freddy? Tanong pa ng dalaga pagkaparada pa lang ng sinasakyan nilang kotse sa harap ng mansyon na pagmamay-ari ng mga Espinosa. Hindi maaring makalimutan ni Kate ang magarang tahanan ng kanyang fiancé na nasawi 3 years ago. Dahil ligtas ka sa lugar na ito, ma'am.
Tipid na sagot nito. Si Mang Freddy ang gumagawa ng plano para makaligtas si Kate sa mga kamay ni Hercules. Masayang sinalubong si Kate ng mommy ni Leonard. Karga pa nito ang isang cute at malusog na batang lalaki. Nag-iisang anak lang naman si Leonard. Ngunit unang tingin pa lang, hindi mapagkailang dugo ng mga Espinosa ang nanalaitay sa kaugatan ng batang ito sa isip niya. Biglang naalala tuloy ni Kate ang kanyang anak na kung nabubuhay lang sana ito, sigurado siyang kasing laki lang nito ang kanyang anak. Ngunit pilit niyang iwinaglit ang isiping iyon. Nahihiya siyang bumati pabalik sa magandang biyenan niya sana. Halos wala na siyang mukhang maiharap dito. Sobrang nagigilty siya dahil hindi man lang siya nakadalaw sa burol ng kanyang kasintahan. At ang malala pa, nagpakasal pa siya sa ibang lalaki sa mismong araw pa ng kamatayan ng kanyang fiancé. Ngunit ang nakapagtatakay, hindi man lang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Leonard. Bigla na lang naglaglagan ang mga luha ng dalaga nang tawagin siyang mommy ng estrangherong bata. Hila-hila pa ni Thaddeus ang kamay niya patungo kung saan. "Come on, mommy! Daddy is waiting for so long!" Masayang wika ng bata. Habang siya, nagpatianod na lang. Wala siyang balak na tumanggi kahit saan pa siya dalhin ng batang ito. "Kung sana'y anak na lang kita." Bulong niya. Napaatras bigla si Kate. Mukha lang naman ni Leonard ang sumalubong pagkapasok pa lang niya sa nakasaradong kwartong iyon. Nawala sa isip niyang kwarto pala ng namayapang fiancé niya ang dinalhan sa kanya ng bata. Nakatuto kasi ang buong atensyon niya sa batang si Thaddeus na masiglang humihila sa kanya. "Hello, love." Untag ng lalaki na kilalang kilala ni Kate kung sino ang nagmamay-ari ng baritonong boses na iyon. Buhay ka?" Bulalas ng babae. Samantala, nawala na ng pag-asa si Hercules. Anong klaseng kamalasan ba ang dumapo sa kanya? Sambit niya. Matatanggap niya kahit mawala pang lahat ng meron siya. Wag lang si Kate. Seryoso niyang ani. Biglang nawala ang kalasingan ng lalaki nang mapanood ang hindi kapani-paniwalang balita para kay Hercules. Kasinungalingan. Untag niya. Paano maikasal ang babae kung kasal ito sa kanya? At saka nawala sa matinong pag-iisip ang asawa. At hindi pa nga niya ito nahanap hanggang ngayon. Ikasal daw. At sa tao pa talagang matagal ng patay. Natatawa niyang ani. Good job para sa isang mahusay na reporter na siyang humalungkat sa lumang baol ng mga Espinosa. Nasaan bang reporter na ito 3 years ago? Sarkastiko niyang wika sa sarili. Walang sabi-sabing sinugod ni Hercules ang tahanan ng mga Espinosa. Malakas ang kutob niyang naroon lang si Kate sa loob. Babawiin niya ang kanyang asawa anuman ang mangyari. Wala siyang pakialam kung buhay man si Leonard. Saka na niya tuklasin kung paano ito nabuhay. Ang tanging mahalaga lang sa kanya sa mga sandaling iyon ay ang bawiin ang asawa. Asawa? Kahit kailan, hindi mo naging asawa si Kate. Mahina, ngunit may diing salita ni Leonard. Labis ang pagpipigil ng binata dahil naroon lang ang anak sa malapit. Ang totoo, kanina pa nga niya sana gustong sunggaban ang lalaki at paulanan ng mga suntok hanggang sa mamatay. Na kung tutuusin, kulang pa nga ang buhay nito bilang kabayaran sa pagsira sa pamilya niya. Usal ng binata. Walang pag-atubiling lumuhod si Hercules sa harap ni Leonard. Nagsusumamong ibalik si Kate sa kanya. Kahit kapalit pa nito ang lahat ng mga ari-arian na meron siya. Ngunit naging bato na ang puso ng lalaki. Walang kapatawaran ang panghuhudas ni Hercules sa kanya. Pero hindi naman siya kasing demonyo ng dating kaibigan para pabagsakin ang mga negosyo nito. Malay ba niya kung marami pa itong naging kalaban? Actually, wala pa nga siyang ginawa. Pero si Hercules sumadsad na sa lupa. Talagang karma is real. Wika pa ng lalaki, sabay buntong hininga. Mas lalo pang nagulantang si Hercules nang lumapit ang batang si Thaddeus sa kanyang ama. Who is he, Daddy?
Tanong ng inosenteng bata. Napanganga si Hercules. Sino ang batang ito na tumatawag ng daddy sa kanya? Naguguluhan niyang tanong sa isip. Hindi halos makapaniwala si Hercules. Papaano nangyaring buhay pala ang mag-amang pinapapatay niya noon? Tanong niya sa isip. Sa puntong iyon, biglang sumagi sa kanyang isip si Mang Freddy. Walang ibang nakakalam sa mga sikreto niya, kundi ang kanyang kanang kamay lang na si Mang Freddy. Tatakas na sana si Hercules para hanapin si Mang Freddy nang biglang dumating ang mga pulis. Kaagad siyang pinusasan. Walang nagawa ang pagpupumiglas niya. Napilitang sumama ang lalaki, ilang beses man niyang itinangging wala siyang kasalanan. Samantala, nabunutan na rin ng tinik sa dibdib si Kate dahil nakamit na rin niya ang tunay na saya at kalayaan sa wakas. Isa-isang nag-flashback sa alaala ni Hercules ang lahat ng ginawa niyang kasalanan habang nakapiit sa masikip at maingay na bilangguan. Hindi niya namalayang gano'n na pala siya kahalimaw. Nahintatakutan niyang turing sa sarili. Nilamon na pala ng kasamaan ang buong pagkatao niya dahil sa sobrang pagkainggit sa kanyang kaibigan. Natuloy din ang naudlot na kasal ng tunay na magkasintahan. Halos 1 taon ang inabot ng pag-aayos ni Leonard para tuluyang mawalang bisa ang kasal ni Kate at Hercules. Wala talagang imposible pagdating kay Lord. Eka nga, kung kayo ang itinadhana, kayo talaga. Tuluyang nakulong si Hercules dahil sa iba't ibang mga kasong isinampal laban sa kanya upang siya'y hatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Nang isang araw, nabalitaan na lang nilang nagpakamatay ito. Isang maikling sulat ang iniwan ni Hercules para sa kanyang kaibigang si Leonard. Patuloy sa pagtagas ang mga luhang pilit pinipigilan ni Leonard habang binabasa ang madamdaming sulat pamamaalam ng kanyang kaibigan at paghingi ng kapatawaran sa nagawang mga kasalanan. Actually nga napatawad na ito ng mag-asawa noon pa. Ngunit wala na silang magagawa dahil yon ang pinili nitong kapalaran. Nabuong matatag at puno ng saya ang tahanang pinapangarap ni Leonard para sa kanyang pamilya na akala niya'y imposible nang mangyayari pa.